Totoo, inilathala ngayon ng Wall Street Journal ang isang ulat mula sa kanilang source sa White House na nagpapaliwanag sa biglaang pagbabago ng posisyon ni Donald Trump. Biglang nagsalita tungkol sa tagumpay ng Ukraine at pagbawi ng lahat ng teritoryong sinakop ng mga Ruso. Isinulat ng pahayagan na natanggap ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos ang impormasyon tungkol sa bagong kontra-opensiba ng sandatahang lakas ng Ukraine na nakatakdang isagawa sa nalalapit na panahon at mangangailangan ng suporta mula sa Amerika na ipinangako ni Donald Trump kay Zelensky na ibibigay niya. Ipinaliwanag nito kung bakit paulit-ulit sinabi ni Trump na nais niyang bigyan ng panahon ang Ukraine para mabawi ang kanilang lupain bago gumawa ng iba pang hakbang. At ito rin ang nagpapaliwanag sa kanyang hayagang paghanga sa sandatahang lakas ng Ukraine. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang nalalaman tungkol sa nalalapit na kontra-opensiba ng sandatahang lakas ng Ukraine at ang mga posibilidad ng tagumpay. At ang pinakamahalaga, anong papel ang handang gampanan ni Donald Trump sa posibleng opensibang ito. Ako si Alexi Pichi. At bago natin simulan ang episode na ito, gusto kong ipaalala na sa YouTube channel na ito, araw-araw ay may ilang mga balitang analytical na palabas tungkol sa mga kaganapan sa buong mundo. Para maging updated kayo sa lahat ng balita, kaya inirerekomenda kong mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito at i-like ang episode na ito. Kaya sisimulan ko ang episode na ito sa paalala na 6 na buwan lang ang nakalipas sa Oval Office. Sinabi ni Pangulong Trump kay Volodymyr Zelensky na wala siyang alas sa digmaan laban sa Russia. Panahon na para pumayag sa anumang kondisyon basta matapos ang digmaan. Pero nitong Martes, Setyembre 23 sa United Nations, mataas na pinuri ni Donald Trump ang mga aksyon ng hukbong sandatahan ng Ukraine at kinutya ang mga pagsisikap ng Russia sa digmaan. Sinabi rin niyang may pag-asa pang manalo ang Ukraine sa digmaan. Narito ang kanyang sinabi, ang Ukraine sa tulong ng European Union ay kayang lumaban at magtagumpay sa buong teritoryo ng Ukraine at maibalik ito sa orihinal nitong anyo. Bakit hindi? Sa isang pagpupulong kay Emmanuel Macron, inulit ni Trump ang ideya sa publiko. Dagdag pa niya, naniniwala siyang magtatagumpay ang armed forces ng Ukraine at pagkatapos nito pa lang magpapasya sa susunod na hakbang. Kasabay nito, sinabi ng mga opisyal ng Estados Unidos ng Amerika na ginawa ito ni Trump ng biglaan. Ang pahayag na ito ay bahagi rin ng layuning bigyan ng pressure ang Pangulo ng Russia na si Vladimir Putin at pilitin siyang makipagkasundo dahil wala namang tunay na progreso sa pagtigil ng digmaan mula nang magkita sina Trump at Putin noong Agosto sa Alaska. Dapat ding pansinin dito na ang biglaang pagbabago ng tono ni Trump ay nangyari kasabay ng patuloy na kabiguan ng Russia sa kanilang mga pagtatangka na makamit ang mahahalagang tagumpay sa larangan ng labanan. Pagbagal ng ekonomiya ng Russia at ang sinadyang pagsisikap ni Zelensky na mapalapit sa Pangulo ng Estados Unidos. Nagdaos si Trump ng mga huling araw kasama ang mga United States opisyal na matagal nang naninindigan laban sa Russia bilang paghahanda sa kanyang pagkikita kay Zelensky. Kasama na rito ang espesyal na kinatawan para sa Ukraine na si Kit Kellogg at ang bagong embahador sa United Nations na si Mike Waltz. At paalala ko, pareho silang sumusuporta sa Ukraine. Heto naman ang isinulat ng Wall Street Journal tungkol dito. Sabi ni Dubaikov, may 2 taong alam ang sitwasyon. Ininform nila si Donald Trump sa kasalukuyang sitwasyon sa labanan at binanggit na hindi nakamit ng Russia ang malaking pag-usad nitong mga nakaraang taon. Ayon sa mga source, nasabihan din si Trump tungkol sa planong opensiba ng Ukraine na kailangan ng suporta mula sa intelihensya ng United States. Ayon sa mga opisyal, binago lang ni Trump ang pananalita niya, hindi ang pulisiya. Pinapayagan pa rin niya ang pagbebenta ng armas sa Ukraine, ngunit nililimitahan ang paggamit ng mga armas ng Amerika para sa pag-atake sa soberanong teritoryo ng Russia. Ngayon, malinaw na kung bakit matapos ang impormasyong ito. Si Trump ay sumulat ng ganito, CP, pagkatapos kong makilala at lubos na maunawaan ang sitwasyong militar at pang-ekonomiya sa Ukraine at Russia, pati na rin matapos kong makita ang mga problemang pang-ekonomiya na dulot nito sa Russia. Palagay ko, dahil sa tulong ng European Union, kaya ng Ukraine lumaban at magtagumpay upang maibalik ang bansa sa dati nitong kalagayan. Ibig sabihin, hindi talaga nagsisinungaling si Trump sa puntong ito. Totoong kamakailan lang siya na ipakilala sa totoong sitwasyon na ipinaabot sa kanya ni Kit Kellogg at Michael Waltz. Pinagtibay na ito ni Vladimir Zelensky.
Sa kabilang banda, nitong Martes ipinakita ni Zelensky na natuto siya mula sa hindi matagumpay na pagpupulong nila ni Trump noong Pebrero. Nag-ayos siya matapos siyang batikusin ng mga taga-suporta ni Trump habang katabi ang presidente ng Estados Unidos. Bago ang pagpupulong noong Martes, ilang ulit nagpasalamat si Zelensky sa kanya sa suporta. Pinuri ang kanyang pagsisikap na tapusin ang digmaan at pinuri rin ang mga aksyon ng hukbong sandatahan ng Ukraine sa labanan. Sinabi ni Trump na malinaw na nauunawaan ni Zelensky ang sitwasyon at mahusay siyang may alam sa lahat ng aspeto ng digmaan. Hindi sigurado kung ang pagbabago ng tono ni Trump ay magdudulot ng pagbabago sa pulisya. Hindi pa siya handa magpatupad ng seryosong parusa laban sa Rusya, kahit nagbanta siyang gagawin ito, o bigyan ang Ukraine ng sapat na armas para mabawi ang malaking bahagi ng teritoryo at maprotektahan ang mga lungsod laban sa pambobomba ng Rusya mula sa himpapawid. Gayunpaman, sa isang bagay ay tinupad na ni Trump ang kanyang pangako. Noong Martes, nangako si Trump kay Zelensky na tatawagan niya si Viktor Orban para kumbinsihin itong huwag bumili ng gas at langis mula sa Rusya. Noong Setyembre 24, Miyerkules, totoong nag-usap si Trump at Orban. At malinaw na mataas ang tono ng kanilang pag-uusap dahil nagpasya ang Hungary na huwag isiwalat ang mga detalye ng kanilang pag-uusap. Ibig sabihin, wala naman talagang maipagyayabang doon. Inamin ni Kremlin spokesperson Dmitry Peskov noong Miyerkules na mas nangingibabaw ngayon ang posisyon ni Zelensky sa relasyon kay Trump. Sabi nila, magkakaroon ng chance ang Russia na ilahad ang kanilang posisyon sa White House. Pero dito, nabigo ang mga Ruso. Nakipagkita na si kalihim ng Estado ng Amerika, Marco Rubio, kay Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Russia, Sergey Lavrov, noong Miyerkules ng umaga. Sa website ng Kagawaran ng Estado ng Amerika, lumabas lang, nagkita si Rubio at Lavrov. Nag-usap sila tungkol sa digmaan ng Russia at Ukraine. Sinamantala ni Zelensky ang pagkakataon sa United Nations General Assembly at nanawagan sa mga miyembrong bansa na kondenahin ang Russia sa patuloy nitong pagpapalawig ng digmaan. Binalaan din niya na kung hindi mapigilan, palalawakin ng Moscow ang ambisyon nito sa Europa. Narito ang sinabi niya, ang Ukraine ay unang halimbawa. Ang mga Russian na drone ay lumilipad na sa buong Europa at ang mga operasyon ng Russia ay kumakalat na rin sa ibang mga bansa. Ngayon, sabi ng mga nagdududa na walang saysay ang mga salita ni Trump o indikasyon ito ng pag-atras niya sa gawain. Gayunpaman, ang malinaw na muling pagsusuri ng Pangulo ng Estados Unidos sa tsansa ng Ukraine sa digmaang ito ay sinasamahan din ng pangakong ipagpatuloy ang pagbibigay ng armas sa mga kasaping bansa ng NATO sa Europa, na pagkatapos ay ipinapasa ito sa Ukraine para gamitin laban sa Russia. Ngayon, mas nakakagulat ang muling pagtanggap kay Zelensky, lalo na matapos ang matinding batikos na nakuha niya sa Oval Office noong Pebrero. Inaasahang magpapaliwanag ang pagpupulong na iyon. Matapos sabihin ni Zelensky na nababahala siya na inaako ng Pangulo ng Estados Unidos ang mga pananaw ng Kremlin. Tinawag noon ni Trump si Zelensky na isang diktador na walang halalan bilang tugon. Ngunit pagsapit ng Setyembre 23, kinuha na rin ni Trump ang ilang pananaw ni Zelensky. Pinagtawanan niya ang hukbong Ruso dahil sa mabagal nitong pag-usad laban sa mas maliit na bansa at pinuri rin niya ang mga tropang Ukranyano. Sinabi ni Trump, malaki ang paggalang natin sa laban ng Ukraine. Sa totoo, kamangha-mangha ito. Sa huli, sinabi mismo ni United States Pangalawang Pangulo J.D. Vance na hindi na makapaghintay si Trump tungkol sa mga Ruso. Narito ang sinabi ni Vance, tumutugon si Trump sa realidad sa lupa. Nagiging sobrang hindi na makapaghintay siya pagdating sa mga Ruso. Kumbinsido ang Pangulo ng Estados Unidos na nakakasama sa Russia ang digmaan base sa mga numero. Hindi binago ni Trump ang posisyon sa digmaan sa Ukraine, pero malinaw niyang sinabi sa mga Ruso ang posibleng mangyari kung magpapatuloy sila sa depensa. Pagtanggi sa mapayapang pag-aayos. Kung tatanggi ang mga Ruso sa usapang kapayapaan ukol sa Ukraine, masama ito para sa kanilang bansa. Konklusyon, malamang na talagang nakatanggap ng impormasyon si Trump tungkol sa nalalapit na opensiba ng sandatahang lakas ng Ukraine at mahalaga tungkol sa kahandaan ng Europa na suportahan ang Ukraine. Ngayon, simple lang ang gawain niya. Huwag makialam at ituloy ang pagbibigay ng armas ng NATO. Siyempre, makakakuha rin ng papuri si Trump at wala siyang dapat alalahanin. Dito ko natatapusin ang sinabi ko. I-comment ang opinyon at konklusyon ninyo sa episode na ito. Mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at i-like ang channel. Yun lang po.
Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.